Ito kasi yung sample ng palay natin. So, ang pinaka-importante po, bago po tayo mag-mill ng palay, dapat nasa 14% or 13% ang moisture content ng palay. Hindi po pwede na mataas yung moisture content ng palay kasi ang mangyayari niyan, ang output ng bigas ay durog. Hindi rin po masyadong mababa. For example, 10 or 9. Hindi po pwede. Dapat po nasa 13% or 14%. Perfect po yan na moisture content ng palay bago i-mill sa machine. Yun lang naman po na technique natin. Kasi napakahalaga po kasi yung quality ng palay in terms doon sa milling ng machine natin. Kahit sabihin natin na napakaganda yung machine natin, walang durog at maganda ang quality, pero kung hindi naman maganda quality ang palay natin, meron pa rin yung output niya na may durog. Kaya iwasan po natin na mag-mill or masanay na mag-mill na mga hindi tuyo na palay, kasi ang mangyayari po niyan, hindi mo mahahabol ang tamang capacity. Bakit? Nakadepende din po sa palay kung bakit minsan humihina ang output ng bigas. May nagtatanong kasi sa akin, "Sir, bakit humihina yung takbo ng machine? Imbis na 300 to 350 kilograms per hour, minsan ilang sako lang." Nung tinanong ko yung pinacheck ko yung moisture meter ng kanilang palay, ay nasa 15. Hihina talaga yon. Hihina ang takbo ng machine natin kapag hindi tuyo ang palay. Mahalaga po yan. Hindi po pwede na madaliin natin ang pagbilad ng palay. Dapat nasa tama at standard ang moisture content ng palay. Para po maintindihan ng lahat. Kasi may nagtatanong din sa akin, "Sir, pwede po ba na email dito direct na pagkaani after harvest idiretso na sa machine?" Hindi po. Anong mangyari niyan? Durog or either madaling masira ang ating consumable spare parts dahil sobrang tigas nun eh. Sobrang tigas ang palay na hindi na ituyo, hindi na ibilad, at mataas ang moisture content. Sobrang talas nun. Kaya madaling mabutas ito ang ating urethane. Isa din po sa pinakamahalaga po sa mga user natin, ito pong tandaan ninyo. Itong urethane natin, maganda. Masasabi ko po sa inyo, matibay po yan. Tumatagal po yan. Nakadepende lang po sa paggamit natin. Monitoring, mahalaga po. Kasi kung hindi natin minomonitor kung ilang sako na yung na-email, milang tayo na mail, andar lang ng andar, pero hindi natin minomonitor, ay kailangan ko palang ikutin para magamit yung kabilang side. Kasi kung hindi mo siya iniikot, hindi mo siya binabantayan, nabutas na to, hindi pa nagamit ang ibang side. Diba? So, ito rin po ang kailangan nating i-consider. At itong urethane na to, kailangan din po siya ibilad sa araw para po mas lalong tumigas or tumibay. Yung iba kasi hindi pa alam na kailangan palang ibilad. Ang nag-advise nito sa atin ay ang mga user din po ng Sinong na matagal nang gumagamit ng Sinong. Sila din po ang nag-advise sa amin na ang urethane ay kailangan po palang ibilad. Dahil parang hilaw pa to madali pa siyang mapudpud. At dati, manipis, kaya maraming nagrereklamo bakit madali lang masira ang urethane natin dahil napakanipis dati. Pero ngayon, good news po, makapal yung urethane. Ito ay made
ng Busan, South Korea. Mas maganda at matibay ito. Tumatagal. Depende din po sa pag-alaga ng natin at sa pag-monitor. Monitor talaga. Pag-aralan nyo rin po paano mag-compute kung ilang sako ang namil na per cycle para ma-monitor nyo rin po. Kikita po talaga kayo basta marunong lang po kayong magbilang. Marunong lang po kayong dumiskarte. Nakadepende po sa inyo. Hindi po nakadepende sa amin. Kasi ang makina given na po ang machine natin. Given na po yan. In terms of quality po yung machine natin. Dahil ito ay gawa sa South Korea. Mga materials nito ay hindi basta-basta. So, dapat nating sundin ito ang tinatawag na procedure. Okay? Siyempre, hindi pwede na magmilang tayo basta-basta na hindi rin natin na-monitor ang palay. Isa din po sa dahilan kung bakit madaling masira ang mga consumable spare parts. Una, yung mga palay, kapag ibilad po yan sa kalsada, maraming mga maliliit na mga bato, lalo na yung espalto, yun, talagang napakatalas yun. Tingnan nyo, dito, tingnan nyo sa magnet. May magnet kami dito. Oh. Yun, nakita nyo ba yun? Yun, may mga espalto. Siguro ang palay na nagamit natin, nabili natin, ay naibilad sa espalto. O kalsada yan, oh, espalto yan. Kapag yun ay papasok doon sa machine natin, talagang madaling mapudpud yung urethane. Kaya iwasan din natin. Kaya man napakahalaga din po na merong palay pre-cleaner ang machine. Para po dito pa lang malilinis na yung palay, may tapo na yung mga bato, yung mga bakal, pako, mga damo-damo. Tingnan nyo, may damo. Separate na yung mga damo. So ang palay cleaner natin napakaganda din po. Siya po yung separator ng mga dumi ng palay. Ang tulyapis, kita nyo yun? Hihigupin niya yung mga tulyapis. Yung palay na walang laman, itatapo na rin po. Yung blue na yun, yun yung tapunan ng mga ipa. Pero hindi yan kasama sa package. Sa amin lang po yan dito kasi hindi pwede magtapo ng mga ipa sa labas. Kung open space naman po sa inyo, pwede na diretso tapon. Itong hose na to, kailangan nyo lang palitan ng PVC pipe. PVC pipe para mas tatagal po, matibay. So sa mga kababayan natin na interested po sa Sinong Rice Mill Machine, ito po yung tandaan niyo. Ang makina natin ay hindi siya parang appliances lang na hindi tayo gagastos kapag mabili na natin. Meron po siyang mga consumable spare parts at marami din po tayong kailangan i-consider. Kung magsimula po kayo sa rice milling business, dapat nyo papaghandaan ang mga maintenance ng makinang ito. At ang mahalaga din po dito, ang paglilinis. Yung sabi ko kanina, paano mo alagaan ang machine? Nakadepende po sa pag-alaga. Okay, tinuturo po yan sa inyo kung paano mag-alaga ng machine, paano maglinis, paano mag-troubleshoot, paano din po magpalit mga spare parts, paano ang tamang pag-operate ng machine. So, ang sinishare ko lang sa inyo ngayon na tungkol sa palay, kasi may nagtanong sa akin kanina, Sir, pwede po ba diretso na mill bago after na i-harvest? So, hindi po talaga yan pwede. So, kailangan nyo po munang ibilad ang palay bago i-mill sa machine natin. So, yun lang po mga kadiskarte, mga kasinong, mga ka-agri. Maraming salamat po sa panood sa video nating ito. Kung marami pa po kayo mga katanungan, message lang po kayo dito. Ayan po, isang Sinong Rice Mill Machine, isang palay pre-cleaner, at rice sorting machine. Yun. God bless everyone.